Umaga sa inyo lahat. Welcome to our Saturday News Forum. Ang original lineup natin may konting pagbabago. Andito si Congressman Franz Pumare ng Transportation Committee ng House of Representatives. Bigyan na tayo ng update tungkol sa assistance ng gobyerno sa mga drivers, public utility drivers na affected ng high oil prices. Nandito rin si Jimmy Regalario, is the chairman ng Kilusang Makabansang Ekonomiya, an NGO na nationalist, for economic nationalism. At ang special guest natin, si Atty. Lorna Kapunan, na practicing lawyer at veteran litigator. Posible siyang maging part ng prosecution panel, private prosecutor ng House of Representatives. Hindi pa po. Hindi pa officially, pero Alam niyo naman ako, sabi ko, super kalad-karin tayo. Inimbita tayo. Okay, no? anyway, we're also waiting for Congressman Terry Redon ng House Committee on Justice. Bigyan niya tayo ng overall assessment ng naging outcome ng first three hearings yung ng House Committee on Justice on establishing probable cause sa impeachment ni... Oh, ito na pala. Yun lang. Sige na. Teka. Iniintay din natin si Attorney Dino De Leon. Tatanungin natin siya tungkol sa impeachment tsaka sa kaso sa ICC ni former President Duterte. We also expecting Professor Marot Flores. Hindi na. Tsaka hindi natin Father Boy. I suppose. Hindi, sila, we belong to the same organization. They decided, kasi ako yung chair. Ako na lang daw. Hindi na. Hindi na darating yung Father Boy. Ano pa pagsasabayin nila? Okay. Sige. Pero simulan natin ngayon dahil siya na una. Si Congressman Pumaren. Ano yung extent ng government o scope ng government assistance to public transport drivers? Anyway, In light of, good morning. Hingi ako na dispensa. Supposed to be the last 2 weeks pa ako, but because of yung prior commitment, so hindi ako nakaten. Anyway, I'm here. Last Tuesday, good morning, Congressman Terry. Good morning. Anyway, last Tuesday, yung Committee on Transportation conducted the hearing, and also to inform everybody, part din po yung Transportation and 12 Committee na may hearing tungkol dito sa nangyayari. Part ng naging hearing natin doon is yung service contracting program natin, yung pagbibigay ng ayuda sa ating transport sector. Ano po ba yan? Yung bus, mga jeepneys, pati yung mga drivers, nabigyan at bibigyan ng ayuda. Ano po ba yung ginagawa natin dyan sa mga buses? Meron po silang, aside doon sa diskwento na crudo, gasolina, meron silang GPS na every kilometer may 100 pesos sila. At the same time, in exchange of that, magbibigay sila ng 20% discount para doon sa mga sumasakay. So same thing din po yung sa modern jeepneys, tsaka traditional, may 30 tsaka 20 pesos po silang makukuwang additional subsidy coming for the government, aside from the 10 peso discount, provided na dapat they should extend yung 20% discount. And of course, yung naging konting hiccup, yung pagbibigay ng ayuda, yung sa DSWD, na-clarify naman ni SecRex kasi yung iba nga daw, yung pinakita niya ng PowerPoint niya, yung iba gustong dumoble
Yung iba, iniiba yung pangalan, iniiba yung date. But tawag nga niya doon is para mga ghost riders eh. But basically, na-adjust naman, hindi nabigay, at na-correct. So, ang importante dito kasi, yun talagang tamang data eh. I think it's about time na dapat tamang data. During the hearing, na-bring up ko nga yung panahon ng pandemic, ganito nangyari, yung pagbibigay ng ayuda, that should have been a learning experience for us eh. Kaya yung data natin magulo, data coming from LTFRB, LTO, and ako, very disappointed dun sa national ID natin. Ano ba yung national ID natin? Wala pang 50% ang nadidistribute nila. So you could just imagine, no? Kasi yung mga ibang nabibigyan ng ayuda, wala naman passport, walang lisensya. And that's the parang pinaka government-issued ID. Kaya nga kahit hindi ko part ng committee, I will file resolution to investigate yung nangyayari dyan sa PSA. Siguro si Kong Terry will also be part of that na para maimbestigahan nila ito dahil magaling itong mag-imbestigate. Na nakita natin, ang laki-laki ng budget, 600, almost 700 million. Walang nangyayari dito sa national ID natin. There was one issue raised, si Congressman Rufus. 2 beses siya nag-apply, hindi niya nakuha. Tapos, pinagmamalaki sa akin yung Tuesday, nabigyan na raw. Kaya sabi ko, because congressman yan. Ang nangyayari, meron nga doon sa distrito ko, sabi nila nag-apply sila, college pala yung anak niya. Ngayon may 3 anak na, wala pa rin yung national ID. Eh. So, those are the things na bring up doon sa during the hearing. Nabanggit niyo po yung problema dun sa national ID. Meron pong nakita dito na sobrang dami ng mga drivers na humihingi ng benefits. So, ang nakitang dahilan dito, kayo po sa Committee on Transportation, hindi po ba dapat nang managot yung mga companies na nag-bloat ng kanilang mga drivers? Ergo, parang silang nagbigay ng quote-unquote franchise doon sa mga driver. So, nag-operate sila ng kolorum. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit ang DOTR, bilang isang law enforcement agency, wala man lamang ginawa. Hindi pinarusahan yung mga kumpanyang, nandaya. Actually, ang naging scenario kasi dyan, na-bloat mas lalo dun sa motorcycle taxi, dyan dumami, umabot eh. But basically, ang nagawa naman ng ating Secretary Rex, na-trim down yun from the bloated number. Pinakita during the hearing, meron dyan na yun din, going back again, yung mga nakakuha ng lisensya, ng driver's license, na iniiba lang yung date of birth, iniiba yung nilalagyan ng middle initial, pero na-check naman. Ako, thinking out of the box, probably ang ginawa nung iba to entice yung drivers na bumalik sa kanila because yung listing na sinubmit was 2018-2019. Siguro yung mga ating mga kasamang mga nagmamaneho, nung nalaman magbibigay ng ayuda, biglang nag-report back sa trabaho, bumiyahe ng certain number of hours, then na-consider sila. So basically, yun po mga maraming nangyari. Of course, iimbestigahan pa rin po natin yan. Kasi di po, ang pagkakaintindi ko, pardon my innocence or ignorance, may cap yan eh, kung ilang drivers ang allowed. In so doing, more than 30,000 ang bloated. Nakukumpara ko lang po, yung mga bus company, pag nagbiyahe sila ng kolorum na bus, ini-impound yung bus. Ganon ka bigat yung pananagutan ng nag-operate ng kolorum. Hindi po ba in so doing, katumbas lang yun eh. Nag-operate din ng kolorum ng mga units, yung mga TNC ba yun o TNVS? Well, ganito kasi nangyari dyan sa in fact, when I assumed office noong 2022, I was part of the Committee on Transportation. Pilot pa rin ang ginagawa, testing pa rin di ba? Yung sa pilot run nilang yan, nagbigay sila ng cap sa lahat ng mga platforms. Tama ang sinabi mo, sobra-sobra yung naging numbers na binigay. Ang alam ko, dapat total yan yung sa mga
MC taxi gaya ng Angkas, Grab, Joyride, Move It, everything. Dapat ang total niya mga nasa 78,000 plus eh. Pero it's more than 30,000. So umabot ng mga 200,000. But basically, ang nabigyan lang niyo sa last presentation ni Sec Rex was about 180, when in fact it's still big pa rin, 'di ba? So ang isang titignan na lang natin doon is yung siguro nangangailangan din yun. Tama naman yung dokumento and everything. Kaya nabigyan din po sila doon. Opo, siguro po hindi naman talaga usapin nito ng pamimigay ng ayuda. Kung hindi yung, anong kasabihan dito ng mga abogado, the law of unintended consequence. May nabulgar na sekreto yung mga TNBS. Yes, basically ganun. Tsaka ang isang nangyari dyan, kaya yung insidente doon sa Quezon Memorial Circle, meron nag-collapse. Because nga yung iba, as early as 2 a.m. nakapila na when in fact ang dapat start ng bigayan was about 8 or 9 a.m. And second, maraming pumila doon na in fact ina-advertise pa nila na nandito ako, nakakuha na ako, pero susubok ulit ako. Yung mga ganung factor. Kaya nagpuntahan. Yung unang day ng distribution, which I observe, maganda. Kaya lang marami silang nagsasabi, kasi ginawa niyo, halimbawa from letter A hanggang letter G, umaga, then the next sa hapon, ganon, tuloy-tuloy lang yun. Kaya lang marami nga daw nag-raise ng point dahil bakit daw itatali sa ganong oras, meron pa sila ibang trabaho, everything. So ginawa, parang inopen. But unfortunately, marami nagsa-announce based on the data na nakuha nila na punta lang kayo dito, baka makakuha kayo ulit, yung mga ganon. Kaya nagdamihan. So sa online, mas madami ba nag-claim sa online? Hindi po. Yung isa kasi gagawin pa ng e-wallet, yung iba wala naman, yung iba may bangko. In fact, I had a meeting with Land Bank na sana naman is maging medyo relax sila ng konti. Dahil alam naman po natin, kaya ayaw nila through bank, dahil alam naman po natin yung mga ibang kasama natin dyan, pag nag-open sila, hindi naman nagme-maintain ng ginagamit nila kagad yung yung pera. So sabi ko baka naman pwede maging lax sila muna sa ganon para makausad lang to. And another thing, maganda rin ginawa ng BSP dahil upon request ng mga sector ng transport, nagkaroon po ng moratorium muna doon sa pagbabayad ng ng kanilang loans and penalty for 6 months. Yung mga outside Metro Manila, kasi may mga major cities and provinces na nag-ooperate din dyan yung malalaking mga kumpanya. Kinakitaan din ba to ng paglobo ng bilang ng mga riders nila? Well, meron din. Siyempre, minsan hindi natin maaalis yung ganyang issue eh. In fact, siguro kahit sa distrito ko, meron ganyan din yung lumulobo bigla eh. Maraming sumusubok. Kahit in fact, nakakuha na sila. Kahit in fact, yung kinukuha nila is matagal lang hindi nagmamane o patay na and everything. So, that's a constant cycle that we need. Kaya nga ako, going back again, kailangan tama yung data natin, di ba? So, yun ang importante dahil hindi lang naman ngayon to, later on, kailanganin po natin yan. Based on your assessment, Kong, one time, big time lang ba to o tinitignan ninyo o ng gobyerno na meron pang pagkakataon na pwedeng ulitin pa yung pagbibigay ng same na ayuda? Well, during the hearing, ayan din pong na-raise na point natin eh. Dahil alam naman po natin, supposed to be one time to 5,000 and everything. That's supposed to be good for 21 days and everything. But syempre, it all depends on sa ating magiging programa at magiging budget na para ilaan dyan. So, ako naniniwala na ang ating administrasyon ay tinitignan na magkaroon pa ng next tranche sa ganyan. As for my last question, Kong, ibig bang sabihin ito, yung ideya na totally ipatupad yung pagtanggal dun sa excise tax, kinukonsider pa ba ito ng gobyerno o sa tingin natin, base sa inyong hearing, sapat na yung ganitong ayuda dun sa targeted sectors? Well, syempre malaking factor yung pagtatanggal ng excise tax. In fact, even dun sa hearing na bring up yung pati VAT. Kaya nga yung sa hearing, ni-raise ko yung point yun sa DOE na pag nag-increase yung presyo ng gasolina, mag-i-increase din ang singil natin sa taxes sa VAT. Dahil lumalaki 12% automatic, so same thing din yung excise tax. Kaya nga ang sinasabi ko,
magkano na ba ang nagastos natin na budget for 2026 na nakalaan dun sa GAA? Ngayon, second na tanong dyan, kung magkano ang projection na dapat nakuha natin na budget malilikom. Ako naniniwala, kahit tumaas yung presyo ng gasolina, ng krudo, yung tax na binabayaran nila, tumaas din. Kasi 12%, automatic din, excise tax din, 10 tsaka 6 pesos. So ang aking idea, pag naabot na natin yung windfall natin, na halimbawa kailangan natin sa 2026 is 10 piso lang, makakatawid na tayo. Pag na-reach na yun, pwede natin siguro i-consider na isuspend muna yung sa tax ng VAT o kaya bawasan, pati rin yung excise tax, pwede na rin sigurong mabawasan pag nakuha na natin yung peak na dapat na supposed to being budget natin. But syempre, we have to weigh things eh. Of course, gaya nga na sinasabi ko, yung presyo ng bilihin din eh, nagkakaroon din ng reaction eh. So yan, ibabalance din natin. Maybe nga, tumaas yung taxes natin, yung collection, but we have to consider wala masyadong movement dito sa baba. Yung purchasing power ng tao na wala, I'll give you an example. Yesterday, I had a meeting with all the station commanders in my district and sinasabi nga nila, marami ng mga petty crime, medyo tumataas yung crime rate because, let's face it, hirap ang tao. Kung, meron ba talagang pag-aaral na maliwanag ang DOF kung nasan yung balanse nito ng benepisyo para sa higit na nakararaming tao? Tanggalin yung VAT o excise tax, baka mawalan kang ayuda kasi walang pera ang gobyerno. Kung tatanggalin ng VAT, siguro sa petroleum products, siguro matutuwa dyan. Marami. Kami ni Atty. Lorna Kapunan, hindi na kami babayad ng VAT. Pero baka naman yung tumatanggap at tumaasa ng 5,000 piso, ay wala nang maibigay ang gobyerno. Well, yun ang isang pinag-usapan namin. Okay, sa ngayon, nandiyan pa yung VAT, nandiyan pa yung excise tax. We just have to make sure na yung tamang pagbababa ng programa o ayuda sa tao to compensate yung hindi natin pagtatanggal ng VAT tsaka yung excise tax. But right now, we have to look at the overall picture. Dahil I don't think this crisis will end in the next 2-3 weeks. Medyo magdadrag on to Pero naisip din po ba kaya yung panganib na baka we are providing a permanent solution to a temporary problem? Well, isa sa mga factors na iniisip namin, I think even si Kong Ridon yung deregulation ng oil natin Kasi pwede rin tignan din yan para sa long term. Sa ngayon, so syempre, titignan po natin yung immediate need ng tao, yung impact sa ekonomiya natin, at yung pwedeng gawin para ma-solusyonan kaagad to, at yung pwedeng mangyari in the next couple of weeks and months. Ang DOE naman confident dahil meron pa naman tayong enough stock. Yung sa jet fuel natin ay nang medyo a bit limited, but syempre ginagawa ng paraan na po ng DOE. Kong, parang yung mga ganitong problema paulit-ulit Parang recidive, vicious cycle, paulit-ulit. Parang piecemeal yung tugon ng pamahalaan. Pero I'm sure dun sa inyong pag-hearing na pag-uusapan, ano ba yung long term na pwedeng maging solusyon natin considering na yung problema sa petrolyo dependent tayo dahil import tayo ng import hindi naman tayo di ba? Ano yung nakikita natin na pwedeng maging alternatibo? Well, kagaya ng sa pinag-usapan natin na Reggie, I think we have to be aggressive in promoting sa solar natin, yung oil deregulation na batas natin na kailangan i-revisit again because yung alam naman po natin that was passed noong 1998 and I think noong 1998 si Congressman Ridon was only 8 years old noon kaya hindi niya makontra noong time na yun. But anyway, with that magkakaroon po tayo ng cap na doon sa sa presyo ng mga petroleum products But of course, kagaya sinasabi natin, we have to weigh things dahil may advantages, may disadvantages din yung mga yan Sige. Oo. Questions from media para kay Kong? Sige. Good morning po, Kong Franz. First time ko po dito sa Saturday News Forum. Greg Mendoza from the Manila Times. Kung,
ask ko lang po, of course, right now po, medyo yung fluctuations po ng mga ng oil prices medyo volatile. Merong mga nagsasabi na dapat ibasura na raw yung oil deregulation law. What's your take po muna doon sa pagbasura ng oil deregulation law? Well, ayan ang constant na nadidinig natin na ibasura, of course. Pero kagaya nga ng ginawa namin sa Kongreso at sa Senado, binigyan po natin ng emergency powers ang ating presidente. So yan, pag-aaralan. And in fact, alam ko marami nang nakapila na tungkol din sa pagbabasura na yan na gagawa ng bagong batas. Last from my end, Kong, kasi yung maraming mga nakapending ng mga petitions ngayon for fair adjustment. Pero of course, nung nagkaroon ng provisional na fair adjustment nung time na sumabog yung crisis, pinigilan ni PBBM yung fair adjustment. Do you think po ba it's now time for us to have a go na i-consider ulit yung mga fair adjustment? Kasi there is an petition right now na gawing daw at least 25 pesos daw yung fair. I think is in jeepney yata 25 pesos. What's your take po doon? And do you think po ba kakayanin po ba yung mga fair adjustments? Well, yung sa fair adjustment, that will fall under sa LTFRB. But they really have to revisit the whole scenario. Pero sa ngayon, na ginagawa natin na meron tayong fuel subsidy, at the same time, yung meron tayong, aside dun sa discounted na presyo, meron din tayong per kilometer na binibigay dun sa operator tsaka sa jeepney drivers ng pati bus. And meron din binibigyan tayo ng 20% discount. I think we can bank on that first, then see kung talagang necessary yung talagang pagtaas ng presyo. Kasi hindi lang naman yung sa mga transport sector titignan natin, titignan din po natin yung commuters if they can afford right now. Kasi kagaya nga sinabi ko, yung crime rate natin medyo tumataas, maraming petty crimes na nangyayari. So baka magkaroon ng effect o mag-trigger ng konting kaguluhan dyan. So I think yung LTFRB will be doing their rounds of talk sa mga stakeholders. Okay, Kong. Thank you. Sige. Mukhang na-install na naman. Sabi nga nila, tumitirik na yung mga naunang modern jeepney, hindi pa tapos yung implementasyon ng programa. Well, sa totoo lang, maraming na problema dyan dahil napakataas ng presyo nung unit, inabot ng 3. And I think yung mga bangko, per se, will try to parang ayusin yung pagkautang nila. Dahil alam naman po natin ng bangko, ayaw naman nila ma-stock yung mga sasakyan and everything. Gusto nila makolekta. I think, yes, they will revisit that. Sa ngayon nga, ang dami ng mas murang alternatibo na meron nga dyan, parang hulog boundary lang, para lang mag-improve. But basically, yung ganyan, siguro right after the crisis, really have to review what transpired doon sa programang yan Dahil ngayon, kahit yung mga transport sector, yung mga operators, yung mga drivers, silang pupunta sa opisina ko, tumatawag, at talagang nahihirapan at masyadong mataas talaga. And tama ang sabi mo, yung iba hindi na gumagana So, kailangan talaga ma-review. Ikaw hindi kaya dapat bawasan na rin dyan ng kasi maraming transport group gustong iasa sa gobyerno Pati disenyo, pati financing. Kaya nga nag-oil deregulation law Nakita na hindi masinop humawak ng pera ng iba ang gobyerno. Baka mas maganda i-privatize natin ito kasi it's normal sa tao na pag pera mong nakataya, mas maingat ka. Well, right now, alam ko nasa pipeline na yan part of the equation yan to review everything. But that's a very good suggestion. Siguro lahat po niyan, in fact, sinabihan ko na nga na dapat start reviewing it. Hindi yung pagtapos ng crisis, tsaka tayo mag-review ulit, back to square one. Dapat ngayon pa lang nagkakaroon na kagad ng alternative. Yung worst scenario, pag natapos, at kung anong pwedeng gawin pa doon sa ganyang mga issues. Kasi nahihirapan dyan yung drivers dahil yung boundary nilang hinahabol, at the same time, kung operator ka naman, yung hinahabol mong hulog. Kong, last na.
Are you optimistic ba kayo na itong implementasyon ng modernization can be achieved bago magtapos ang termino ng Pangulo? Yeah. Ako, I'm quite confident na with where things are going, na nakita yung naging problema na yung modernization. I think kaya nang i-tweak yan, kaya nang ibaguhin, at na, let's face it, yung mga the last how many years, naging ano yan parang springboard natin na para ma-adjust kung ano yung mga kamalian Sige, kung wala nang questions para kay Kong. Sige. Okay. Thank you very much. Thank you. Kong. Invite you also to our show. Yeah. Get in touch with you. Yeah. Sige. Thank you. Thank you for the book. Okay. Siguro, I'll turn the mic over to Attorney Kapunan. Meron siyang radio program pa. Kailangan pa siyang pumunta sa, saan ba yun? Pasay? Asio Boulevard. Sige, ano yung, meron kayong statement na Magandang umaga po sa inyo lahat. tungkol sa impeachment? Ako naman makikikape lang sana naman dapat ako dito kasi balita ko libre kape dito, ano. But naapo-apo ako. But before I go into the talking about the impeachment, no. Maganda yung narinig natin si isang congressman, Congressman Pumaren, na gumagalaw pa rin ang Kongreso on issues because minomonitor, while all of us are monitoring the impeachment, sumasabay po ang mga troll armies. The troll armies that are trying to destroy the institutions. Kagaya nga ng maganda nga yung sinabi na urgent measures of the administration are being addressed. Concerns of our ordinary citizens, kagaya nung presyo ng gasolina, yung jeepney modernization, yung issue ng excise tax, no? Tinatalakay pa rin sa Congress. So, yung mga sinasabi po ng trolls, mag-ingat tayo because ang sinasabi nila, wala namang ginagawa ang gobyerno. Yun ang narrative. Sinasayang lang ang pera ng taong bayan sa impeachment process na yun na lang ang ginagawa sa House. So we should be very careful about social media, lalo na po. Ang kaibahan po ng impeachment process ng 20th Congress and the earlier impeachment complaints, kagaya ng kay President Erap, no? At saka si Chief Justice Corona, napakaliit ng social media nun. Wala pang, in other words, there was no counter-narrative to what was going on. Ngayon, ang kalaban po natin, fake news, distorted news, misinformation, and a counter-narrative to what is the truth. I'm not only speaking as a lawyer, no. I'm speaking as a mother, as an ordinary citizen, na talagang sinusundan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano ba talaga ang issue dito? Ito ba ay political harassment? Ito ba ay political persecution? Is this about the 2028 elections? Sa palagay ko, sa nakikita natin, genuine na, talagang interesado na ang mamamayang Pilipino kasi nakikita nila on live TV, lalong-lalo na pag nagsasalita itong kompanyerong Congressman Terry Ridon na napakalinaw ang pag-explain on TV, no, na naiintindihan ng tao. It's not a matter of opinion, it's a matter of public figures, government official figures from government agencies that don't lie. Napakita nga ni Kong Terry, yung flow ng funds, inflow, outflow, kung ano yung balanse, na naiintindihan ng tao. Ako mahina ako sa arithmetic, no?
Pero alam ko yung addition, subtraction, at alam ko yung kung may remainder ang pera. At may remainder ang pera na nakita ng taong bayan. May remainder ang pera na na hindi na-reflect sa bank account. So, yun po ang dapat sundan natin lahat. Tatawid na po siguro to sa Senate because Tito Sen, Senate President himself has said, if the impeachment articles are endorsed, are transmitted to the Senate, the next day, he will create an impeachment court. Ang maliit na mensahe ko lang po, binasa ko po yung rules ng Senate House, on the Senate rules on impeachment. At dalawa po ang nakita kong napaka-importante. Yung issue ng, klarong-klaro po sa Senate rules, the issue of political neutrality. Nakalagay po sa Senate rules on impeachment that the senator judges must be politically neutral. Number 1. Number 2, nakita ko rin na meron silang oath. Bago sila, hindi ba ang judge, bago maging judge, nag-oath sila, no? At sa oath ng mga senators na magiging senator judges, nakalagay doon na they have to follow the law and they have to follow the Constitution. So, wala rin talaga dapat bahid to ng politika. Lalong-lalo na nandito si Ka Jimmy na in-announce na sa isang kapihan na narinig ko po, meron daw atang People's Court. Kayong taong bayan, tignan natin yung political neutrality ng mga Senate judges. Because half of them have already, not half of them, yung mga kapartido ni Vice President Sara Duterte have already announced their vote. In-announce na nila yung vote nila bago pa man makita ang ebidensya. So, tayong taong bayan, pinapakinggan natin, sinusundan natin yung House, mas sundan po natin ang Senado. Kasi sa House of Representatives, probable cause lang yan. At tatawid na yan, kung merong 1/3 vote. Pero sa Senate, conviction. Anong ibig sabihin? Before I leave in a few minutes yan. Tatlo po ang klase ng kaso, no? Meron tayong tinatawag na criminal case, meron tinatawag na civil case, at meron ring administrative case. But on top of that, meron pang pang-apat, yung tinatawag na impeachment case. Anong kaibahan? Itong impeachment case, ang sinasabi sa jurisprudence, sui generis. It is a class of its own. Huwag nating isipin criminal case, no? Ang criminal case po, yun ang final ni Senator Trillanes sa Sandigan. A criminal case for plunder. What is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment ba sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, meron ring penalty ng permanent disqualification to run for public office. Meron bang ganon sa impeachment? Ang sagot ay oo. Because apart from removal from her, if she is convicted, by 2/3 vote of the Senate, she will be removed as sitting Vice President. But may second penalty. She cannot perpetual disqualification. So, disqualified siya sa 2028. Ang tanong, magre-resign yan. Kasi sa nakita niyang ebidensya, napakalakas, magre-resign yan. Matutuloy pa ba ang impeachment case na yan? Ang sagot po ay oo. The impeachment case will continue, the trial will continue in the Senate because there is a second penalty apart from removal from public office or
if she is sitting because she's a sitting vice president. Ang second penalty dyan, permanent disqualification. So mag-resign man siya, itutuloy po natin ito. Gagawin, yung second kind of case is civil case. Pag na-convict ba siya dito sa impeachment court, kailangan niya is solely yung 6.77 billion, hindi po. Kasi hindi po yan penalty sa impeachment court. Yun lang po. And lastly is administrative. Pwede siyang kasuhan rin ng administrative case because public office is a public trust and she is a government official. So yun lang po ang mensahe ko sa atin lahat. Tanong lang po para sa Yes. inyo po. So, for us non-lawyers, para pong ang mensahe ninyo sa company VP Sara, huwag kayong pakasiguro kahit hindi makakuha ng sapat na boto sa impeachment. Ang mas matinding mensahe, ang lumabas at nakuha ang mga ebidensya sa ginawang pagdinig ng House Justice Committee ay pwedeng magpakulong sa kanya sa ilalim ng kasong plunder. Tama po yun, no? Even if she is not convicted in the Senate impeachment court, she may, because sa lakas ng ebidensya, maalala natin, nung ginawang witness ng House Committee on Justice, si Senator Trillanes, under the questioning of Senator Laila, random accounts lang, no? Random accounts sa kinumpira yung mga inanex ni Senator Trillanes sa affidavit niya. Nag-random choosing lang ang Congresswoman Laila ng 19 accounts. Yung 19 accounts po na yan na naka-annex sa kay Senator Trillanes of complaint sa ombudsman, to the last centavo, matching yung figures sa affidavit niya sa report ng AMLA. So, at hindi, sabi nila, na-vindicate. Hindi po. Na-vindicate daw si Senator Trillanes. I think the right word is na-confirm. Na-confirm yung matagal na niyang sinasabi na totoo. Ma'am, sa bansang hindi magkasundo kung anong meaning ng forthwith, maaaring tumagal ang pagdinig sa ang trial sa Senado. Pwede po bang isabay yung kaso ng plunder ng ombudsman? Yes po. Pwedeng isabay. Hindi kasi yung impeachment case, pwedeng isabay lahat. Pwede magsabay ng criminal case. Pwedeng isabay kasi maalala natin pag nanood tayo, may disallowance ang COA ng kanyang ginamit daw for confidential funds. Nag-disallow ang COA dyan, nag-appeal sila, dinenay na rin yung disallowance. So, napakalaki ng amount na yan, ano? Pwedeng ipabalik yan, not in the impeachment case. Pwedeng ipabalik yung dinisallow na funds na ginamit sa DepEd in a civil case or in a forfeiture case. At this point, yung Senate, merong majority, merong minority. Minority ata, 10 sila. Pero yung majority, 14. Kung sinasabi nyo na ang dapat lahat ng senators should be neutral, para may fear na yung minority would interject dun sa mga questionin nila yung ebidensya na ipapakita ng prosecution. Hindi ba, kailangan bang... Ang maganda po sa Senate rules on impeachment, kung in-approve to, because pagtatawid po itong complaint, articles of impeachment to the Senate, one of the first things that the Senate President should do, apart from convening them as an impeachment court, is to approve the Senate rules on impeachment. Hindi po natin alam kung maa-amend yan. Pero sa existing Senate rules, ang nagdi-decide po ng mga questions is the presiding justice. Then that is the Senate President. So kung magkakaroon ng bullying or intervention na hindi naman tama, no, na or ginugulo ang
ginugulo ang proceedings. Sa Senate rules existing now, it is the Senate President sitting as the presiding judge that can say out of order ka. At kung nagdedebate sila, no, may rules rin on debate sa Senate. You cannot speak more than 2 minutes. Ha? Pag nag-question ka, hindi pwedeng more than 2 minutes. Pag nag-interpolate ka, no? So, there are internal rules sa Senate. Hindi kagaya sa, kasi more strict. Remember, the House Committee on Justice was not a court. It was a committee. Itong Senate impeachment will be a court. Kanya stricto sila sa application of the rules at nakalagay pa doon, the rules of court will also apply. So yung issue ng cross-examination, pwede ba mag-cross-examine na hindi naman related sa question, ano? Ay hindi po, kasi under the rules of court, it must be material and relevant sa direct examination, no? So, ang titignan natin is, even if they do have, pinag-aaralan nga namin mga sa legal circles, kasi sa ordinary courts po, pwedeng i-inhibit or i-disqualify ang mga judges kung may nakikita ang bias, no? Kung nakikita na hindi pwedeng impartial. Siguro dapat pag-aralan natin ang mga lawyers, attorney, pag-aralan natin kung pwedeng i-inhibit ang mga senator judges who have already voted even before seeing the evidence, no? Ma'am, may tanong po ako doon. Again, pardon our innocence or ignorance. Hindi ho ba nasasaad sa saligang batas kung ilan ang botong kailangan para ma-convict sa impeachment ng isang impeachable official? Kung mag-i-inhibit yun, automatically, kawabasan siya sa pwedeng bumoto for conviction. Ano ba yung sabi ng logic? Kung gusto rin makita yung bigat ng katwiran, gawing exaggerated ang question. Hyperbole. Kung 12 po, kung 12 ang mag-inhibit at napag-inhibit, how on earth na mako-convict ang isang impeachable official? Kung 12 mag-inhibit, sila na rin ang i-judge ng taong bayan. Those who do not look at the evidence, the senator judges who will vote according to their own biases without considering the evidence, sila na po ang i-judge ng taong bayan. Some of them will run for re-elections. Some of them will run for higher office. You will be remembered in 2028 if you voted against the evidence, if you voted against the truth. Ang taong bayan po ang mag-judge sa inyo. To your question, sir, it is 2/3 of the entire Senate. So, simple math, ma'am, ang kailangan 16. 16 po. So, 24 sila kung, again, I will exaggerate, hyperbole. 12 ang napag-inhibit. So, 12 ang matitira. How on earth na mako-convict ngayon? Eh, hindi na po mako-convict. Taong bayan na, magkaka-ed sa 4 na tayo siguro. Or si Ka Jimmy, revolution na siguro, Ka Jimmy. Hello. Philip Lustro, matanong ko itong mga manananggol dito, no? Alam nyo, itong desisyon ng Supreme Court, pagka tinignan mo, it's a court that has complicated the simple. Mas gumulo, hindi ba maaaring gamitin, kung titignan mo naman, the cards left for the pro-Duterte senators there is to delay the process at the Senate. Hindi kaya magamit itong desisyon ng Supreme Court to delay the process. Ano kaya ang pananaw ng mga abogado rito? Itong recent decision po ng Supreme Court, no, just 3 days or 2 days ago, ito po ay hindi related sa impeachment court sa impeachment case this year. This is in relation to the impeachment case nung 19th Congress, kung saan ang Senate President, si Chis Escudero, acting as presiding justice, hindi niya create ang impeachment court. So, merong isang taxpayer, ordinary citizen, na nag-file na tinatawag na mandamus
to compel the Senate President to convene the impeachment court. At kalalabas lang, imagine after 1 year, lumabas ang decision ng Supreme Court the other day to say, ang forthwith, hindi naman, ang interpretation niyan ay hindi naman immediate. It depends, it can be long or short. Yun ang interpretation nila. Subject to the discretion of the Senate. Ang maganda, naunahan na ni Senate President Tito Sen, no? When his consistent position last year and this year is, I will do it immediately the day after. Meron na nga tayong nababalitaan na MWF, no? Monday, Wednesday, and Friday so that they can do their other business starting at 3 o'clock. Pero kung tignan po natin yung Senate rules on impeachment, unless palitan nila yung Senate rules o i-amend, nakalagay po doon every day. Every day except weekends and holidays. Pag every day na yan, sana matapos na yan, no? Kasi maraming ang important issues na tatalakayan. So, I see that, to your question, Philip, merong pending ngayon. Tatlong petition sa Supreme Court filed. Instead of filing her answer in the Committee on Justice, VP Sara's lawyers filed a petition in the Supreme Court. Sabi nila, violation of due process. Mutan academic na yon. Kasi tapos na yung hearing sa Committee on Justice. Ang titignan po natin, baka insurance nila ito, sinama nila sa petition ang Senate President na wala namang kamalay-malay sa due process sa House. They included as respondent the Senate President. So pending yun. As regards the Senate President, baka na naman sabihin, pag kinonvene na yung court, may pending petition pa, no? Miski namutan ng academic, ang issue on the Committee on Justice, kasi tapos na, meron pa rin issue against the Senate, kasi respondent ang Senate President. Alam mo, kaming mga lawyers, we can be creative. We can be creative. Yung pwedeng, miski na hindi pwedeng ilulusot pa rin. Ang tawag dyan is unreasonable delay. Baka naman, i-interpret na naman ng Supreme Court. Anong ibig sabihin ng unreasonable delay sa mga ganyan ng issue? Philip, no? So, baliwala na itong Supreme Court decision. Sabi nga ni Erap, it has become mute and epidemic. Just to add kay Attorney Kapunan, no? I always say that even the Supreme Court can commit mistakes. It's a human institution, no? Ibig sabihin, it has committed mistakes before and it can commit mistakes again. And it is my humble submission as a continuing student of the law that the Supreme Court committed a mistake again here in this particular instance. Why? I subscribe to the interpretation sa constitutional, sa statutory construction and constitutional reading. Ang tinatawag natin dyan is plain meaning, verba lehis. No? Ano yung sabihin yan? Forthwith ang nakalagay and every word in the Constitution was put there by the framers of the Constitution for a purpose, no? Kung subject to the discretion pala, ba't pa naglagay ng forthwith, no? Very, very clear, Forthwith means immediate, at as soon as possible time, no? Naniniwala ako sa sinabi na Attorney Kapunan na it won't impact right now. And kung moot na pala yung case, no? Bakit may definition pa ng forthwith? Hindi naman pala siya centerfold or important dun sa pag-dispose nung case. In other words, is this another dictum or what we call obiter dicta, no? Just by the way opinion of the court? We don't know, no? But what's very clear is parang yung na-expand yung definition of forthwith that's subject to discretion pala. In other words, parang naging useless yung word na forthwith in the Constitution. And I don't think that is the intention of the framers as to why they put the word forthwith there. It's a good thing, though, that we have a new Senate President and it was very clear na yung forthwith, gagawin talagang forthwith. Ibig sabihin, immediately, without undue delay. Okay. Si Attorney Lorna ay nagpapaalam na, kaya hingin na natin. Magpapaalam na po ako kasi nagkape na po ako dito.
Idadagdag ko lang, no? Tignan rin natin, apart from all of these legal arguments, taong bayan tayo, no? Tignan natin ang demeanor, ang conduct ng isang presidente, no? Ang vice president na gustong maging presidente. Ang tawag ko dyan, noon, lutang. Because if you are a sitting public official, you do not threaten. Miski na sabihin nila, exage naman yan hyperbole naman yan Hindi po, wala kayong karapatan. Public officials, walang karapatan na mag-hyperbole o mag-exage, no? Because you are the leader of the people, you are public officials, and you are accountable for what you do. Siguro, paalala ko lang, sinabi sa House Committee hearing, isubject naman dapat ang Vice President to psychiatric evaluation. I-repeat ko ngayon, hindi natin kailangan ang isang lutang na presidente or any public official. Siguro isama na rin natin dyan ang mga senator judges sa psychiatric evaluation na yan. On that note, sana po walang i-hire na assassin ang ating Vice President na sundan ako. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much, Attorney. Okay, kay Kong Terry Ridon, tanong natin. Kong, kumpleto na ba yung mga prosecutor ng House of Representatives na at handa na humarap sa Senate trial? Magandang umaga po sa ating lahat. At this point, medyo pinag-uusapan pa lang naman po ni Congressman Luistro. I think nagbanggit siya ng mga pangalan nitong nagdaan. Ang sabi niya po, mayroon pong mga luma at mayroon pong mga bago. No? Pero ang magpipinal naman po dyan, hindi po yung House Committee on Justice, kundi yung plenaryo po ng Kongreso mismo. So, and that would be relevant only upon yung pong plenary vote na to impeach the Vice President. Kasi syempre, if she does not get impeached, wala hong panel of prosecutors to talk about. No? Pero I'm quite certain, in the next 2 weeks, magkakaroon na po ng debate sa plenaryo patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met. And correspondingly, it will go to the Senate for trial. So, inaantay lang ho namin on Monday, magkakaroon po ng committee report approval at the level of the committee kasi andun na po yung articles of impeachment. As soon as it is approved at the committee level, it will go to plenary by next week. No? So, pagdedebatihan na po yan at the level of the plenary. Kumusta po yung consolidation ng dalawang impeachment complaints? Tapos na po yun. So, after ng approval ng probable cause, meron na pong consolidation. No? So, yung pong ilalatag sa Lunes will be the final articles of impeachment consolidated na po from the two impeachment complaints. Siyempre, yung features po niyan, una, yung confidential funds misuse, yung po 448 million na pinapasoli po, personal, sa pangalawang Pangulo, kasama din po dyan yung unexplained wealth, kung saan ho natunghayan ng bayan, yung pong 6.77 billion in total transactions, na mag-asawang Duterte Carpio, 4.4 billion in net inflows, yung pumasok sa kanila pong mga bank accounts, 1.5 billion na lumabas mula po sa kanilang bank accounts pero hindi yung nakalasta sa SALN na mag-asawang Duterte Carpio, 2.8 billion in net inflows. Ibig sabihin, yung supposedly natitira doon po sa kanila pong mga bangko na hindi din ho nakalagay sa SALN. At panghuli, ito po nga pagbabanta laban po sa Pangulo. No, nakita ho natin na hindi lang ho isang beses, nakita ho natin na hindi po ito tinuturing na conditional. At kahit po conditional, ito pa rin po ay banta na dapat pong panagutan ng pangalawang Pangulo. Ano po ang gagamiting manner na pagboto ng mga mambabata sa plenaryo para doon sa impeachment? Viva voce o isa-isa sila? Ang pagkakaintindi ko po, isa-isa po yung pagboboto doon, ano? Doon po sa impeachment. So, kailangan pong mabilang ang bawat boto ng bawat isa. Pero, I think we'd like to give some commentaries on two things. No? Una, yung pong sinasabi po ng defense panel na
defective daw po even up until the end yung pong articles of impeachment complaints, no, ng dalawa pong tinalakay sa Committee on Justice. Una, hindi ho yung totoo. Pangalawa, I think pasong-paso na isang buwan na ho nilang inuulit-ulit yung fishing expedition. Pero sa totoo lang, hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balyena ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin na pumasok ho at lumabas mula po doon sa transactions po na mag-asawang Duterte-Carpio. And more importantly, ang lagi ho nilang inuulit, magkita-kita na lang daw sa Senado dahil doon ho sila maglalatag ng ebidensya. But I'm telling them today, you cannot go to trial at the Senate while you have a Supreme Court petition at the Supreme Court. Kasi ho, ginawa niyo respondent yung pong Senado dito po sa inyong Supreme Court petition. Katawa-tawa po yun na pupunta ho kayo to present your defense at trial samantalang kina-question po ninyo yung kabuuan po ng proseso. Yung pong House impeachment proceedings, kina-question ho nila. Yung consequence po ng House impeachment proceedings is also going into the Senate. Hindi ba? So paano ho kayo magpapakita ron, questioning the proceedings, while also wanting to present your evidence there? Hindi ba? Hindi ba yan yung height of a contradictory legal defense, bad faith strategy? Hindi ba? So, ang challenge to the defense panel of the Vice President, dapat bago sila magpakita sa trial at the Senate, dapat iatras na ho nila yung pong Supreme Court petition ho natin para mag-usap-usap tayo doon, maglaban ho tayo ron. Kung merong mga private lawyers and some congressmen na narinig natin na ipa-inhibit yung seemingly bias o nagpakita na raw ng kanilang boto ng mga senador sa impending trial. Kayo ba naniniwala sa ganon? O sabi naman ng iba, ano ba naman ito, di pa nagsisimula ang Senate trial, parang nagwawagayway na ng puting bandila. Alam po ninyo, ang mas mahalaga po talaga sa trial, mailatag po yung ebidensya. At makapaglatag din po ng depensa yung pong pangalawang Pangulo. That is her last chance to actually explain how in the world, paano ho nangyari na yung pong mag-asawang mga abogado, public servant, may naluluging mga negosyo, nagkaroon po ng 4.4 billion na pumasok po sa kanilang mga accounts. Yung po mga ordinaryong tao, hindi ho nila ma-imagine yun. Sobrang layo ho ng bilyon sa milyon. Hindi ba? At yan po yung pagkakataon nila. Hindi ako pabor na magpa-inhibit. Let the senators participate in trial, ask the questions, and I'm quite certain yung pong mga prosecutors and the defense will be able to answer the questions po of the senator judges during trial. Kung nabanggit nyo, malaki ang pagkakaiba ng 1 million sa 1 billion. Nag-mental calculation ako. Yung 1 million, pag gumas ka ng 1 million isang araw, ubos na pagdating na alas 5 ng hapon. Yung 1 billion, halos 3 taon na araw-araw kang gagastos ng 1 million bago maubos ang 1 billion. So yung 6 billion, ay di 9 taon po yun, na araw-araw kang gagastos ng 1 million. Mahalaga pong ilatag din natin yung konteksto. Ang sabi ho nila, nung pong, pag-usapan lang natin 2022 to 2024, kasi yan lang yung panahon na sila daw po ay pangalawang Pangulo. O di pag-usapan ho natin yung 2022. Particularly doon sa AMLAC report. In 2022, meron pong outflow na 40 million mula po doon sa mga accounts po na mag-asawang Duterte-Carpio. So ano ibig sabihin nun? Ang salin po nila, mga 70 million lang, wala naman ho nakalagay sa salin doon na mga bagong purchases ng property na ganun ho kalaki. So saan napunta yung 40 million? Hindi ba? So, kumbaga, I think these are the questions that if they don't want to answer it, they did not answer it to the level of the committee, it is something that they should answer at the level of trial. But again, they cannot go to trial for as long as there is a petition in the Supreme Court. Hindi ba? At talaga hong nakakatawa yun. Pagka ipipilit ho nila na pwede ho magsabay, yung dalawang bagay po na yun. Si Vice President Sara, compelled to attend every hearing, di ba, ng Senate? Hindi siya pwedeng naggbanggit na ho si Senator Lacson dyan
I think yung pong pagkakabanggit niya, they will compel her, but ultimately, it is still her choice. I think that is how she, that is how he actually described it. So sa dulo, pwede rin ho siya pa Pero rin may magpakita. legally bound siya to attend. Dito ko rin po sinabi nung huling appearance ko, ang fairness forecast ko, hindi siya attend. No, hindi siya attend kasi allergic nga si Sara Duterte matanong, no. So, constitutionally, to begin with, dapat si Sara Duterte should attend because this is the highest accountability mechanism as provided for in no less than our Constitution. But the question is, does Sara Duterte think that she is above the Constitution or not? And the way she has been behaving ever since appears to be that she thinks she is above the Constitution, no? So she will not attend. What happens if she does not attend? And the idea is that the Senate, sitting as an impeachment court, would like to compel her, no? Will the Senate waste its time seeking for her arrest? I don't think so, because the moment that she does not attend, there is waiver naman eh. Waiver to personally confront, and she will course it through her lawyers. And alalahanin natin, since the impeachment is sui generis, no, a class of its own, it's also political. And what is the kind of message that Sara Duterte is sending the moment that she does not face all the accusations and does not even explain? Grabe yung mga akusasyon pero walang explanation, no? Yun rin yung mahalaga nating tingnan. And the public should make those people pay pagka hindi sila nag-a-attend sa pinakamataas na accountability mechanism ng bansa. Kong Terry, alam po natin na yung Kamara ay pinamumunuan ng mga koalisyon ng mga partido politikal. So come next week, inaasahan natin na magkakaroon ng pagboto doon sa usapin ng impeachment. Magiging lenient ba ang liderato doon sa miyembro ng Kamara na sakasakaling hindi nila isulong kung ano yung mayoryang kaisipan ng mga miyembro ng Kamara? Meaning, if they will vote against the impeachment. Meron ba political repercussion ito, Kong? Sa dulo naman ho, sila ho yung magpapasya batay sa ebidensya at batay ho sa konsensya. Pero, like, kung ano ho yung binanggit ho namin, yung pong boto ng probable cause, 53 votes na po yun. So, ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, ay that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So, sa dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang po sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi at makukumbinsi ho sila. At this early, Kong, meron mga malisyosong palipad hangin na di umano, meron daw pampatalino kapalit ng boto ng mga miyembro ng Kamara sa impeachment. Meron bang katotohanan itong palipad hangin na ito, Kong? Katulad doon na binanggit ko, sa totoo lang, hindi naman ako kailangan yung mga pampatalino eh. Kasi kahit po yung ordinaryong tao, maiintindihan nila, papaano nga ho talaga maipapaliwanag na may 4.4 billion na pumasok sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio over 20 years. Pag-usapan na lang ho natin 2009. Vice President lang po yung pangalawang Pangulo po nung taon po na yun. Papaano pong nangyari with a SALN of 18 million in 2009, meron pong pumasok, lumabas sa kanila pong bank accounts na 700 million. Hindi ba? Hindi kailangan na kahit ano pa hong intriga, hindi ho kailangan na kahit ano pa hong sinasabi nilang dagdag proyekto para makumbinsi yung mga tao on the basis of evidence na meron ho talagang mali dito po sa naging gawi ng pangalawang Pangulo. So, my answer to that is, intriga lang yan, hindi po yan totoo. We can impeach on the basis of evidence, nothing more. Kailan expected magsimula yung Senate trial? Wala pang As soon as we are done po at the level of plenary,
I think within 2 weeks we can transmit to the Senate. Paano yan kung may 52 days na bakasyon siya, ano? Sorry, VP. pakiulit po. Di ba may 52 days yung ano? Yung travel clearance from Malacanang? I-invoke niya yun na it's a right to ano. Wala akong ganun. I mean, kung may travel clearance man yan, the impeachment proceedings will continue. I don't think she's required to even be there. Katulad ng binanggit natin, kung ayaw niya magpakita, di huwag siya magpakita. Pero kung gusto niya magpakita, okay lang din siya magpakita. Siguro, may babasahin lang akong hinanda, no? If you, ano, para dun sa konteksto, no, nitong impeachment, okay? The impeachment of Sara Duterte is a stress test for Philippine democracy. Ulitin ko po, the impeachment of Sara Duterte, the impeachment proceedings is a stress test for Philippine democracy. And let us be candid here. Last year, we failed the test miserably. When institutions were placed under pressure, we fell short. And with due respect, the very people that were tasked by the Constitution to uphold accountability and the rule of law did not respond with enough courage and independence last year. Although there have been some improvements after the 2025 elections, it is not enough to ensure a stronger democracy for all of us. What's the point? This is a retake. This is a stress test for Philippine democracy, whether our institutions can hold firm under pressure, whether accountability truly applies to everyone. O meron bang kagaya ni Sara Duterte na mananapak ng sheriff in plain view of everyone and she can simply get away with it and remain unscathed? Bagsak po tayo last year. Sa meaning lang po ng fourth we miserably failed. I hope this time around we will pass it with flying colors. Walang VIP sa batas, kahit gaano kakataas. They will try to divide all of us. Sinusubukan po nilang i-divide, gumawa ng fake news tayo. Pero hindi tayo dapat magpa-divide pagdating po sa issue ng pananagutan. Kahit sino pa pong personalidad. Sa usapin ng pananagutan, we are one as a country. Kung usapin ay pananagutan, ang titingnan po natin ay hindi sino. Ang titingnan po natin ay ebidensya, 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 hindi personalidad. Kitang-kita ang bilyong-bilyong piso na umikot sa bank account si Sara Duterte. The records are clear. Hindi nagsisinungaling ang datos. Billions of pesos moved through bank accounts linked to the Vice President. The camp of the soon-to-be impeached Vice President, I believe, did not even dispute such amounts. They raised procedural technicalities. They asserted privacy and secrecy as if they are ordinary persons and not public officials. Kung ayaw nila ng public scrutiny, they can get out of public service. But let us be clear, pera yan ng taong bayan. The Filipino people have every right to ask, saan napunta ang pera nila? This is an overwhelming, resounding, strong evidence to impeach the Vice President. The reports of the Anti-Money Laundering Council alone, which enjoy the presumption of regularity, reflects billions of pesos moving through accounts tied to the Vice President. These are serious questions involving public funds, and the Filipino people have the right to demand clear answers. Ang nakakatawa, kung makademand ng due process si Sara Duterte ngayon, ganon-ganon na lang. But the Dutertes, noon at ngayon, have never shown any respect for due process. Not an iota of respect for due process in the rule of law, lalo na nung gera sa laban sa droga. Case in point, kapag ribbon cutting, present si Sara. Pero pagdating sa pananagutan, absent. This is not just disappointing. It is a direct affront to the Constitution and to every Filipino demanding answers. Kahapon po ay Labor Day at alalahanin natin ang mga manggagawa, ang tunay na pundasyon ng ating lipunan. Nitong Labor Day po lamang, nirepresenta natin ang 42 dating manggagawa ng Vallecart Transit. Ayon sa kanilang salaysay, nung panahon ni Pangulong Duterte, sila ay napuwersang umalis sa trabaho, tinakot at nawalan ng kabuhayan. Sa madaling salita, para bang ginamit ang makinarya ng Estado upang sila ay patahimikin at matanggal sa trabaho para protektahan ang management supposedly o yung kabilang parte doon. Kaya kami ay nagsampa ng grave coercion. Bakit natin sinasabi to? No? Why am I mentioning this? Because the impeachment, the demand for accountability, the stories of abused workers, the stories of extrajudicial killings are all interconnected. Ang issue ng impeachment, itong issue ng pananagutan, itong mga pang-aabuso, supposedly sa manggagawa ng Villacar, yung mga natokhang, magkakarugtong at magkakaugnay. Sapagkat sa tuwing pinapayagan natin ang culture of impunity,
mula sa pananampal sa sheriff noon ni Sara Duterte hanggang sa pagyurak sa karapatan ng mga manggagawa at pagwawaldas ng pera ng bayan, unti-unti nating sinisira ang ating institusyon. Nawawala ang accountability. We weaken our institution, public trust erodes. Ultimately, the question is simple. Does our system work when it is tested? Stress test po ito ng ating demokrasya. This is not a moment for division. This is a moment for truth. This is a moment for accountability. Okay? So, mas importante po na makita natin ang ebidensya regardless of personalities. Maraming salamat po. Sige, at this point, tanungin natin si Jimmy Regalario. He represents the civil society dito sa usaping ito. At he's the chairman of Kilusang Makabansang Ekonomiya. Sige. Hindi, yung pangalan namin ang haba Kilusang Makabansang Ekonomiya. Kasi yun yung ugat ng problema. At talagang malalim yung ugat na yan na hindi naman pinag-uusapan at ang mga problemang nakikita yan yun sa politika. Pero sa impeachment, itong issue na to, at yan, ano na yan may kanya-kanyang definition na yung tao kung ano yung paninindigan nila Kaya ang tinitingnan namin yung paghahanda na doon. Dahil kung natatandaan ninyo, bakit buhay na si Butch no? Yung ERAP, no? Yung ERAP impeachment, ang naging cost lang nun, isang envelope na walang laman Pero, nung ayaw pa buksan, hindi alam sa Senado na nagkakagulo na sa labas So, pare, yung tinatayo namin impeachment court na bubuuhin ng tatlong obispo, no? Baka sumali pa yung kardinal. At mga akadim, no? Mga profesor sa UP, Ateneo at saka PUP, ni taga-UST rin. At yung mga student leaders, siguro isa o dalawang student leaders na magko-convene upang i-monitor yung proceeding sa Senado. Kaya yung proceeding sa Senado, may kanya-kanya ng paninindigan yung mga senador At yun na yan Kaya imo-monitor sa isang lugar at pakikinggan, live stream kasi yung impeachment. At the end of the day, dapat gagawa na ng posisyon yung impeachment court. At pag-uusapan doon kung ano yung mga flows, no? Kung ano yung mga pagkakamali at kung ano yung mga nakakainis na mga ginagawa nila doon sa Senado. Pero, ang objective nito, ihanda yung tao sa anumang mga eventualities. At yung galit nila ay malagyan ng direksyon, no? Kaya basically yung impeachment court ay paglalagom, no? Yung pagsasum up ng what is happening o kung ano yung nangyari sa Senado at paghahanda. Ngayon yung Kilusang Makabansang Ekonomiya, yung organisasyon namin, may dalawa ng obispong nandun, no? At aktibong-aktibo. Ngayon, hindi natin malaman makikipag-usap sila dun sa iba para maging mas malakas yung panawagan. Pagkat parang ina-anticipate na natin yung kung ano yung ating-ating yung society. Yung mga pro-Duterte, naghahanda rin ng mobilization upang isuporta yung kanilang beleaguered Vice President. At yung mga tao, galit naman. Kailangan merong kaayusan sa paghahandang yan. At yun ang objective talaga ng People's Court. Alamin yung katotohanan at dagdagan yung mga argumento na kailangang itulak patungo sa isang desisyon na magsisilbi sa interes ng bayan. So ito yung People's Court na bubuuhin ng dalawang obispo na, no? Tapos mga members of the academe at ilang mga kaparian na may mga constituencies na meron silang mga seminarista sa isang seminar school at merong mga
academic institution na nagtatrabaho na upang ihanda yung mga paaralan. So, yun yung ginagawa, parang counterpart court at sinusuri yung mga argumento. Pero ang main direction niyan, ihanda yung tao in any eventualities na mangyayari sa Senado. So, yun lang po. Okay. Siguro kay... Sige. 7? Sino muna? Congredon Ted Cordero po from GMA News Online. Nabanggit nyo kanina na yung 106 votes, hindi siya difficult to surmount. Can you course us through ano nang mangyayari kapag na-present yung articles of impeachment, kailan siya ipipresent sa plenaryo para magbotohan, and ano yung source ng confidence nyo? Bakit tingin nyo you have the numbers? Una sa lahat, yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. No? Katulad ng banggit ko, on confidential funds misuse, sobrang linaw po ng 448 million na pinapasoli sa pangalang Pangulo personal sa usapin po ng confidential funds. Sa usapin po ng unexplained wealth, sobrang linaw po ng 6.7 billion in total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio. Sa usapin po ng pagbabanta, sobrang linaw ho ng pagbabanta. Nakita ho natin yon buong panahon, no? Na hindi lang ho isang beses ginawa ng pangalawang Pangulo laban sa atin pong Pangulo. So yung pa lang ho, tingin ko, makukumbinsi na ho yung malaking bilang ng mga kongresista na impeach po yung pangalawang Pangulo. And kung ang minimum requirement lang naman po ay 106, tingin ko hindi na ho yun mahirap gawin. But at the very best, I think we would want to get at the very least a 215 minimum number of votes, no? Which is what we had gotten the last time noong po ang first impeachment complaint. Yung pong proseso, sa darating pong Lunes, magkakaroon po ng committee report to approve the committee meeting to approve the committee report, no? Kasama na po doon yung articles of impeachment from the consolidated complaints. After which, I think within the week next week, mailalagay na po yun sa plenaryo for deliberation. Ibig sabihin, lahat po ng mga miyembro mabibigyan ng kopya ng articles of impeachment, annexes and evidence, at bibigyan din po ng kopya ang pangalawang Pangulo bilang bahagi po ng due process requirements ng Korte Suprema. So magkakaroon po ng debate ron, malaya po ang lahat na magtalakayan at makipagdebate on the committee report and the articles of impeachment, and then there will be a vote. So ang expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Sir, may bago ba ang prosecution team or sila pa rin yung last year? Kasi kung may bago man, sino-sino yung nag-expect sa Wala pong formal na pag-uusap, no? Kung sino po yung magiging bagong prosecution team. Si Congresswoman Lewistre lang po as chair, yung po nagbanggit ng ilang mga pangalan na maaari pong makasama. So, nagbanggit po siya ng mga dating mga prosecutors na, at maramang magkakaroon po ng mga bagong prosecutors dahil may mga bagong kinatawan na mga abogado, at binanggit din po niya na magkakaroon ng malamang private prosecutors na tutulong din po sa public prosecutors. May mga pangalan po siyang nabanggit kahapon. So, from the old team, si Congresswoman Zamora, si Congressman Flores, si Congressman Chua, nabanggit din po ako, nabanggit si Congressman Jokno, nabanggit po si Congresswoman De Lima, at Congressman Lordan Suwan, no, ng Cagayan de Oro, nabanggit din po, at ilan pa hong mga pangalan. Wala pa hong pagpipinal, no? So we have to finalize the public prosecutors first. Pero when do we expect, sir, to finalize? I think as soon as we get to the impeachment vote, I think we will have prepared already that particular list as well. Kayo, sir, since nabanggit kayo, nagkahanda na po ba kayo? Tingin ko naman ho, yung pong lahat ng mga miyembro ng Committee on Justice,
kahit po nakapikit, kabisado na ho nila yung kabuuan po ng kaso eh. Particularly yung po confidential funds misuse, unexplained wealth, at threats against the President. Good morning po, Red Mendoza from the Manila Times. Kong, sorry, I have to ask this to you. Kasi may lumabas po na from Cathy B, naga-blogger, saying that the Iglesia ni Cristo daw will not vote daw those who will support the impeachment complaint. Your thoughts about this? Who is Cathy Binag? The blogger po, pro Duterte blogger. I think unless it is the church that speaks it, I think that is when that is actually confirmed. Pero sinabi na po ng Iglesia na ayaw daw po nila sa impeachment before. They don't want the impeachment to happen. Gusto nila solution daw muna. I understand they had spoken about the impeachment of the previous impeachment proceeding. I don't think they have spoken on the current impeachment proceeding. Pero kung magsalita sila sa current impeachment ngayon, what are you going to do about it? No, that's a hypothetical question, Red. I'm not going to answer a hypothetical question. They have to state it first. Sir Jaime, hindi po ba parang kangaroo court po yung gagawin ninyo? Na parang people's impeachment court? Kasi parang you're judging the vice president sa public, pero hindi po ba siya parang you're acting like, sabihin natin, it's like acting like kangaroo court. Iba mo sasabihin baka you're acting like kangaroo court. Your thoughts po doon? Hindi naman. Kasi aasa lang at kikilos yung korte batay doon sa evaluation nila nung ginagawa ng Senado, yung trial doon. So whatever the result, pag-uusapan. At hindi naman mga trigger-happing tao man doon, mga obispo, cardinal, di ba? Ang tingin ko level-headed yan at pag-uusapan ng maayos kung ano yung kaukulang aksyon ang dapat gawin para yung tao makakilos ng may direksyon. Pagkat yung impeachment process na yan, malaki yung nakataya dyan dun sa interest ng tao. At kapag ito ay hindi na direksyonan, nagkaroon ng mga spontanyong pagkilos, no? Yung pro or against, maaari mag-lead yan sa isang chaotic situation ng lipunan. So, yun yung role ng People's Court. I-evaluate properly at magkaroon ng direksyon yung dapat patutunguhan ng tao kung anumang reaksyon ang gustong ilabas. Pero sir, kunyari po, na-acquit po si VP Sara. In a hypothetical situation po, na-acquit po siya sa trial. Ano po ang inyong gagawin? Magre-revolution po ba kayo? Are you going to respect the decision po ba? Kaya nga, imo-monitor yung impeachment proceeding Kung tama yung yung procedure na ginagawa, yung forma, at tama rin yung mga sustansyang pinag-uusapan, yung substance, no, yung mga ebidensya, at malinaw sa tao, ang pagkakagulo naman darating doon kung hindi malinaw at kung merong nakikitang pagkakamali. Yun lang. So yung impeachment court nga parang catalyst siya o para siyang maglalagay ng direksyon. No? Kasi minsan, galit ka lang hindi mo na pinakikinggan yung rason di ba? Eto, talagang tatansyahin at titingnan yung tamang direksyon. My last question will be to Attorney De Leon. Attorney, of course, you're saying nga po na it's all about, this impeachment is all about accountability. Pero, the Vice President has already said, 2023 pa lang target na siya ng impeachment complaints. Ano po ang inyong endgame dito? Why do you think the Vice President should be removed from office? And, if she is removed from office, do you think sinong mas capable na maging Vice President na kapalit niya? Hindi ako magbibigay ng opinion sa second one. No? We'll cross the bridge when we get there. And the Constitution has mechanisms to replace the Vice President. No? So I think my opinion is of no moment there. When it comes to her, 2023 pa lang, target pa lang siya ng impeachment, dapat naman. Kasi 2023 pa lang yung back record siya nandun na 2023 pa lang, actually mas maaga pa lamang, hindi niya na ma-explain yung sa SALN niya. In fact, yung declaration niya sa SALN niya, 2019, wala siyang cash on hand. Di ba? So, kung wala kang cash on hand, at by the way, ang nagsabi na ang High Court of Impeachment before
that yung misdeclaration, non-declaration of assets in the SALN is an impeachable offense. Di ba na-impeach si Renato Corona dyan? So dahil malinaw sa record right now na wala raw siyang cash on hand pero may bilyong transactions sa kanyang bank accounts, asan ang burden of evidence? Ang burden of evidence after this initial evidence that we've seen is on her to prove na legitimate itong mga transactions na ito. Otherwise, pag hindi niya prove, that will be an impeachable offense. No? So, it is her time to explain. And she is being given the chance to explain. These are, by the way, public reports that enjoy the presumption of regularity. So, kung ang tanong mo kanina is, 2023 pa lang, target na siya ng impeachment, dapat naman. Ngayon, kung hindi siya handa sa public scrutiny, get out of public service. Attorney, di sa Corona impeachment trial, sabi mo nga, misdeclaration, non-declaration is an impeachable offense. Pero sa Sandigan Bayan, na-exonerate si Chief Justice Corona doon. So, hindi po ba baka mangyari naman yung Corona na-impeach si Corona pero na-exonerate din siya legally? Magkaiba kasi. Magkaiba. Hindi siya na-exonerate siya sa criminal case, ha? Hindi siya na-exonerate sa non-declaration in his SALN, which is an impeachable offense. Tandaan mo, Reb, sa batas, magkaiba ang quantum of proof required in a criminal case. That is proof beyond reasonable doubt. And that is in the criminal case. You can be exonerated in a criminal case, pero pwede ipabalik sa yung pera in a civil case. Diba? Lalong-lalo na sa impeachment court. Hindi porke na-acquit si Renato Corona in the Sandigan Bayan Court does not mean that the impeachment was improper. No, it's not. And that's a misnomer. Magkakaiba po ang nature ng mga kasong ito. At until now, that particular holding of the impeachment court stands. If you do not declare your wealth in your SALN, that is an impeachable offense. Tama naman po ba? Tama naman. Diba? Kasi ang purpose ng SALN, i-declare mo yung pera mo eh. Matanong ko lang sa inyong lahat, diba? Matanong ko lang sa inyong lahat. Naniniwala ba tayo sa zero cash on hand? Kung naniniwala tayo sa zero cash on hand, nagpapauto tayo dito, diba? Kung zero talaga yung cash on hand at billion ang bank transactions, baka naman entitled ang taong bayan sa explanation. Thank you. Sige. Ano muna? Gusto ko rin tanungin sa ICC naman. You're well-versed, you're monitoring din yung situation sa ICC. Ano yung nangyayari from this point on? Gusto ko lang segundahan muna bago yung sa ICC yung sinabi ni Attorney Lor Nakapunan kanina. No? Dalawang bagay. Siguro ang challenge natin kay Sara Duterte, kung totoong wala namang talaga siyang tinatago, walang dapat ikatakot, mag-waive na ng Bank Secrecy Act. No? Magpakita niya na yung bangko niya. Kung wala talaga. Diba? And baka tapos na itong lahat na ito kung gagawin niya yun. At second, siguro sa segundo ako rin sinabi ni Attorney Kapunan na fitness of character kasi ang pinag-iusapan when you're talking about an impeachable officer. No? At nakita natin yung pagwawala niya doon sa huling hearing. Pinakita ulit sa video no, yung pagwawala ni Sara Duterte. That shows fitness of character. Siguro, ang challenge natin kay Sara Duterte, baka nga tama yung psychiatric test. Kasi yung tatay niya, categorical ang finding ng Regional Trial Court sa Pasig na merong anti-social personality disorder at may narcissistic personality disorder. Hindi si Attorney De Leon nagsabi nito, ha? Ang nagsabi nito, court sa Pasig. At dahil siyempre, anak siya, hindi malayong posible, she was raised by somebody like that, meron din siya nito, no? Ang question is, willing ba siya magpaka-psychiatric test? Yung sa ICC tayo, let's go to the ICC, no? Maganda yung linggo last week when it comes to accountability. Ang lagi natin sinasabi na the arc of the moral universe may be long, but it bends towards justice. Matagal nang hinihingi ng mga kaanak yung pakinggan naman yung istorya nila. Anong nangyari sa ICC last week? Dalawang bagay. Una, the appeals chamber affirmed already the jurisdiction of the ICC. Malinaw na noong mga panahon na nasasakupan ng miyembro pa tayo ng ICC, all the crimes against humanity that happened here are still a proper subject of the jurisdiction of the ICC. So yung mga propaganda na walang jurisdiction kasi nag-withdraw na tayo, no? Tinuldukan na po yun ng ICC Appeals Chamber mismo. Pangalawa, in-affirm din at sinabi mismo ng ICC na kailangan managot ni Rodrigo Duterte for crimes against humanity committed during the drug war. No? So, nagdesisyon na
ang pre-trial chamber at ngayon uusad na ang trial. In fact, nag-appoint na yung ICC ng 3 trial judges, no? So finally, this is going to be a full-blown trial, hindi lang confirmation of charges hearings, at maririnig na natin ang lahat ng ebidensya at ang kwento ng mga biktima. Siguro naman, panahon na para mapakinggan yung totoong kwento ng mga biktima. Bising-busy ang sambayanang Pilipinas na puro Rodrigo Duterte side na lang na pakikinggan, na adik silang lahat, na menace sila, na dapat lamang, na dapat nanlaban lahat yung mga yan. Yan ang naririnig nating naratibo consistently. Pero napakaliit ng puwang ng binigay natin sa pamilya in an official manner para sila mapakinggan. In fact, meron bang official proceedings sa Pilipinas para mapakinggan ang storya nila? Wala, di ba? Yung mga, some of you in the media just try to interview them, but not in a formal setting. We've never heard the side of the victims and their families in a formal setting. Finally, makapakikinggan na natin sila in a full-blown trial in no less than the International Criminal Court. Kung yung testimonya ng NBI director, stopping short of saying kung sino yung kinontrata na assassin. Pero may description, sinabi ko sang pangkat nagmula. Kayo ba hindi natatakot na baka humaba yung listahan ng kontrata at masama kayo? Eh kung ganun ho talagang kapalaran eh. Actually, maganda ang balikan yung binabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung hinuli siya sa papuntang dahig, no? Siya talagang tinatanggap na ho na yung kapalaran niya eh. Hindi ba? Doon sa mga ginawa niya, if that is the fate or that is his destiny, then so be it. Tingin ko yung mga miyembro naman ho ng Committee on Justice, ganyan din naman ho namin yan tinitignan. Di ba? Kung ito ho yung kailangan gawin para gawin ho yung trabaho namin, kung ito yung kailangan gawin para tiyakin po na may pananagutan sa atin pong bansa bilang bahagi ng House Committee on Justice, eh di ganun taho talaga yung buhay. Di ba? Wala ko kayong pag-iingat yung mga kasamahan nyo nagagawin kasi nung nakaraang linggo, nakita natin sa kalye mismo may nangyayaring karakasan. At walang hindi nakuhuli yung mga gumagawa ng karakasan. So wala po kayo sa yung mga nakilalang hindi kaalyado ng grupo ng taga Davao. Wala kayong pag-iingat na ginagawa? Meron akong dalang mask. Kokay mask. Okay na ba yun? Hindi na siguro nila akong makikilala pagka suot ko yun. Pero, tingin ko hindi naman ho kailangan magdagdag ng seguridad, no? Lalo tigit, tingin naman ho namin, kami po yung nasa tama, tingin ho namin, solid po yung ebidensya eh. Dito po sa impeachment proceedings po na ito. Solid yung ebidensya sa 6.7 billion na pumasok, lumabas sa mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Solid po yung pinapasoling 448 million ng COA doon po sa Vice President personal. Solid po yung ebidensya doon sa pagbabanta. So kung solid po yung ebidensya, tingin ko nasa side ho kami ng katotohanan. Wala hong dahilan para matakot. For the record lang po nagpapasalamat po ako na nakabalik na sa Kongreso tong kaibigan kong si Terry kasi po na-devote po kami yata sa listahan ni Sara Duterte ng mga kidding aside, no, ang tandaan po natin ang estilo ng mga Duterte. Right from the very start, ang estilo po nila is tatakutin tayong lahat. Pag natatak, they thrive under the culture of fear. Yun naman, impunity thrives under the culture of fear. At nagagalak po tayo na meron ng mas matatapang na mga congressman, senador, at mga taong bayan nagsasalita ngayon. Booking na po kasi yung estilong iyon, natatakutin tayong lahat. No? Dapat hindi po tayo magpatakot. Kaya po, kung ito, ang tanong lang po natin, tama po ba ito? May ebidensya po ba? Gawin natin ang tama. Huwag po tayo magpatakot sa kanila kasi doon po sila nagtathrive. Hello po, magandang umaga. Si Jervis po sa ABS-CBN. Kay Kong Terry, si Congressman Paulo Duterte, meron siyang sinabi na may claim siya na nagtatawag na daw yung office ni Congressman Sandro sa mga congressmen at nagsasabi may threat daw to defund yung mga distrito, yung mga congressman na hindi boboto for the impeachment. Totoo po ba itong claim na ito? At ano po ang masasabi po ninyo? Maganda patunayan ho ni Congressman Duterte, no? Yung pong claims na sinasabi niya kasi
I think for the last couple of months, wala naman ho siyang ginawa kundi maglabas ng mga pahayag sa kanya pong Facebook account. No? Yun yung una. Pangalawa, hindi rin naman ho namin siya nakikita sa mga plenary proceedings or committee meetings. No? Ang in-expect nga ho namin, ipagtanggol niya ang kapatid niya sa plenary proceedings. Hindi naman niya ho ginawa yun. Ang in-expect ho namin next week, ipagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings. And sa totoo lang, and like what we had previously stated kanina, the votes will come. Particularly yung pong minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President. Kasi nga, the evidence is clear. The evidence on AMLAC is clear. The evidence on confidential funds is clear. No? So, yung pong mga yan, I think it is a challenge to him. You have to show the evidence that there is coercion that is being undertaken against a member of Congress. No? Kasi I don't think that is actually based on truth. Sir, last year there were 7 articles of impeachment. This year, madadagdagan ba yun? Nababawasan para sa mga evidential sinisintasi? I think mababawasan na po yun. No? So, yung main naman po ay unexplained wealth, bribery, yung pong confidential funds misuse, at ito po nga threats against the President. No? So I think diyan po talaga iinog yung pong mga talakayan at articles of impeachment po natin. So I think mga 4 po ang pagbawas. No? Kung in the retrospect, tama ba na nagkaroon ng sariling security group ang Vice Presidente? Well, una, to be clear, bago po nagkaroon ng Vice President Shall Security Group, ito po ay sineserbisyohan po ng PSG, ng Presidential Security Group, Presidential Security Command, no, ng atin pong Pangulo. Baka maganda nga pag-aralan pong muli, either ng DND at ng AFP, no, kung tama pa ho bang magkaroon ng hiwalay na security group ang Vice President, lalo tigit based po doon sa mga reports no ng NBI po during the hearing. Kasi kung dyan ho supposedly manggagaling yung ilan doon sa mga contract assassins, that is, I think, a very dangerous situation for the President. Wala nang tanong, ating kasama sa media? Okay. Wala na. Sige. Gusto namin magpasalamat kay Congressman Terry Ridon for naging regular na siya dito. Attorney Dino De Leon for giving us insights on the issues. Tsaka si Jimmy Regalario ng Kilusang Makabansang Ekonomiya. Pasalamat din tayo kanina kay Congressman Franz Pumaren at si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat sa inyong lahat and we'll see you next Saturday.